Ngayon ay pauwi na ako at patungo na roon sa may kalsada sa kalagitnaan ng madaling araw. Tahimik na ang lugar at matumal na rin ang mga sasakyan ngayon. Pero sanay naman ako maghintay ng sasakyan kahit medyo may katagalan. May mga iilang taxi pa rin namang dumadaan dito. Habang naglalakad sa may kahabaan ng iskinita ay tanaw ko naman na may nakatayo sa bandang dulo habang nakasandal sa pader at nakakrusmanong nakayuko. Marahil ay taga rito lang yun, pero bibihira lang akong makakita ng tambay dito na hindi ko kilala. Lahat kasi ng mga tao sa purok na ito ay kilala ko na, kaya marahil ay may hinihintay lamang yun. Muli ko nang ipinagpatuloy ang paglalakad ko at ngayon ay palapit na ako sa kanya. Hanggang sa nalagpasan ko nga siya pero marahil ay nagbago lang ang kulay ng buhok mo at kutis. Pero hindi pa rin nagbabago ang tamis ng ngiti mo na siyang lalong nagpapaganda sa iyo Dinig ko nagsalita ito kaya natigilan ako. Ako ba ang kinakausap niya? Marahan ako napalingon dito. Pagkaharap ko sa kanya ay doon din siya unti-unting nag-angat ng tingin. At doon ko nasilayan ang mukha niya na bahagya akong ikinagulat. Siya yung lalaki kanina na siya ring nagbigay ng malaking tip sa akin. Mahusay ka palang sumayaw. Hindi na ako magtataka kung bakit maraming nauhumaling na kalalakihan sa'yo doon sa pinagtatrabahuhan mo. Sabi niya pa, salamat ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nakangiti ngunit seryosong sabi ko. At saka salamat din pala sa tip. Dagdag ko at ngumiti ito na patingin sa akin. Higit pa dyan na kaya kong ibigay. Kung gusto mo ay handa akong lakihan kung magkano man ang naibigay ko sa iyo. Sabi niya pa at natigilan ako. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko pa. Isang gabi lang Diretsang sagot niya at tatahimik ako. Sabi ko na, tulad lang din pala ng iba, hindi na bago sa akin to. Ay, salamat sa offer pero hindi ko tatanggapin. Dancer lang po ang trabaho ko at yun lang. Porma na nakangiting sagot ko. Hindi ba yan ang trabaho mo? Tanong pa nito. Hindi ko alam kung nauunawaan ba niya yung sinabi ko na dancer nga lang ako. Ay hindi, magkaiba yon. Sagot ko. Hindi ka pumapayag ng pera para sa isang gabi lang? Tanong niya pa at bahagya naman akong natawa dahil hindi ko alam kung nakakaintindi ba tong taong to o hindi. Saka ako lumapit sa kanya at hinawakan pa siya sa mukha at hinaplos ito. Sir, pasensya ka na. Dancer nga lang ako. Hindi ako yung katulad ng iba na binabayaran. Kaya lang kitang sayawan. Pero hindi paligayahin. Kung gusto mo, bumalik ka na lang doon sa club. Para makita mo yung hinahanap mo doon. Nakangiting sagot ko at saka binitawan siya. Sa ngayon ay kung wala na po kayong kailangan ay mauuna na ako. Sabi ko pa at kinindatan ito at saka tumalikod na. Hindi na talaga bago sa akin yung mga ganitong eksena at yung mga taong hindi makaintindi. O edi ako yung una mo. Bibigyan kita ng 100,000 pesos, Payag ka? Biglang salita niya at nahinto ako sa paglalakad. 100,000 pesos? Marahan ako napatingin ulit sa kanya dahil sa narinig. Tanaw ko namang nakangiti ito kaya hindi ko maiwasang mapaisip. May ganun siyang kalaking pera? Marami nang magagawa ang 100,000 para sa tulad mo. Sabi pa niya at hindi naman ako makasagot. Marami na nagyayaya sa akin at kahit pa nilalakihan nila ang bayad ay hindi ko pa rin tinatanggap. Hindi biro ang 100,000 at palaisipan sa akin kung bakit niya sinasabing kaya niyang ibayad ang ganong kalaking halaga.
kapalit lang ang isang gabi. Nasaan ang pera? Tanong ko, bilang pagkumpirma na rin kung nagsasabi ba siya ng totoo o niloloko lang niya ako. Nasa bahay. Sagot niya at napataas naman ako ng isang kilay. Nagpapatawa ka ba? Tanong ko pa pero bahagya siyang natawa. Bahagya pa siya naglakad palapit sa akin. Sabi ko wala pang nakakauna sa'yo at wala ka pang experience. Hayaan mo akong magbigay sa'yo ng kauna-unahan mo. Sabi niya pa at tiningnan ko lang siya. Kasi nga hindi naman ako ganong klaseng babae na binabayaran. Pagdidiin na sagot ko. Kahit pa 100 pesos ang ibibigay ko sa'yo? Tanong pa niya at hindi naman ako nakasagot. Masyadong malaki yung 100,000 pesos. Ano ba pinagsasabi niya? Niloloko ba niya ako o ginagawa niya akong katatawanan? Hanggat walang pera, wala kang maaasahan sa akin. Tiwalang sagot ko pa dahil alam ko mukha naman wala naman talaga siyang ganong kalaking pera. Pero nakita ko may kinuha siyang bagay roon sa loob ng kanyang coat na suot niya. O heto, kalahati pa lang yan. Ibibigay ko rin sa iyo ang kalahati kung papayag ka. Sabi niya sabay abot ng makapal na sobre. At kinuha ko naman yun at sinilip. Nagulat pa akong makitang pera nga iyon. 50,000 pa lang yan. Payag ka na? Tanong niya pa at napangat naman ako ng tingin sa kanya at napaisip kung ganon totoo nga. Sige, doon na lang tayo sa bahay ko. Wala sa sariling sagot ko at kita kong napangiti ito at kinuha ko yung pera at nilagay sa bag ko. Saka nagpaunang maglakad at sumunod ito. May kotse ako. Dinig ko pang sabi niya. Ha? Saan mo pinarada? Tanong ko pa at nahinto kami roon sa may gilid. At tanaw ko ang sasakyang kulay itim. Pasok ka. Pagbubukas niya pa ng pinto sa akin. Napatingin naman ako doon. Pati rin doon sa may lalaki at nababahalang pumasok sa loob ng sasakyan. Pumasok na rin siya at saka ito nagmaneho. Sa may Ermita Street, yung bahay ko. Alanganing sagot ko, tumandar na ang sasakyan. Doon, unti-unting pumasok sa isip ko lahat ang mga bagay na ginagawa ko ngayon. Tama bang ginawa kong pagpayag? Hahayaan ko bang may mangyari at makuha na lang ang aking karangalan? Pinilit kong pangalagaan ang sarili ko dahil may hinihintay akong bumalik. Ilang taon na rin ang lumipas pero hinihintay ko pa rin siya. Baka nga hindi na siya talaga babalik. Wala na sigurong dahilan para umasa pa ako. Sa ngayon ay gagawin ko na lang muna ang alam kong makakatulong din sa akin. Malaki din ang perang inaalok at sa ngayon ay sarili ko muna ang uunahin ko. At magpapakadesperada na ako para dito. Itutuloy.